Doon po sa pakikipag-usap ninyo dito sa mga miyembro ninyo na nandun sa small and medium, ito pong mga broilers na ito, sobrang apektado na po ba sila nitong oversupply natin ng mga manok? Ay, oho, ilang buwan na ho ito eh. Hindi lang naman ho ngayon ito. Mas Kahit matindi nung lang Pasko ngayon. ho, Oo. sirang-sira eh. Mas matindi lang po kasi ngayon. kahit tumaso ang puhunan, yung gastusin, tapos ay mababaho yung farm gate, ang medyo nakakalaban pa dyan yung kayang mag-imbak. Pero yung wala namang kakayang mag-imbak, kakagatin na lang ho yung yung kung ano yung baksak presyo. So kapareho ng ibang farmers na hindi po makapagbenta ngayon, ang iba sa kanila, kung hindi masusustain talaga itong patuloy na epekto po ng presyohan ng krudo, most probably titigil po sa pag-aalaga ng manok? Ganun po mangyayari? Ganun ho yun. Kung talagang hindi kakayanin na ho sa puhunan, tapos nakikita na hindi maganda ang takbo ng pamilihan, may titigil ho yan. Baka doon magkatotoo na tumaas ang presyo. Pero yung 324, malayo. Tinitingnan ho namin, ay para mangyari ho yun siguro, batay doon sa mga numero ngayon, kailangan ang farm gate mag 180 pesos. Ang layo doon sa may 65 pa nga. Oo, binabanggit nyo 65 sa Pampanga. Sir, batay doon sa mga agwat. Ito pong feeds natin, naapektuhan din po ba nitong presyohan ng krudo? Kumusta po ngayon? Nagtaas po ba? Yung sa delivery ho, nagre-range ho ng 2 pesos to 3 pesos per kilo. Kasi ho, yung mga dinideliver hong finished feeds, yung iba ho ay nag-plus 100 na per bag. Yung iba ay plus 150. Depende ho kung gaano kalayo yung farm ninyo. Ganon din ho sa delivery ng mais. Kung meron kayong feed mill, yung delivery ng mais, delivery ng soya, ay nagtataas na. Ngayon naman ho, yung sa sisiw, ay yan din ho ang pangitain na may mga tumitigil na. Biglang, kasi no isang buwan, medyo nagkakahirapan pa sa sisiw eh. Nag-aagawan pa, matatapang pa eh. So, ngayon, sa mga panahon na to, marami lumutang na sisiw sa merkado ng sisiw dahil maraming ayaw magkarga na. Bukod sa magiging magtatag-araw na, maraming hindi bihasa kasi mag-alaga pag tag-araw, pag mainit na, nadagdagan pa nga nitong pangamba, may bibili ba? Pagdating sa dulo. Ito po bang feeds natin mostly are imported or meron ding local source? Yung component ho niyan, yung sangkap niyan, ang bahagi ho niyan ng kalakihan local dun sa mais. Pero yung soybean meal, halos 100% ho niyan, o 100% yung soybean meal ay galing ho sa ibang bansa. Very vulnerable ho tayo dyan. Correct. And then yung mga tinatawag na micro ingredients, yung mga amino acids po, methionine, etc., nanggagaling ho abroad yan at ang pagkaunawa ko, nanggagaling din ho yan sa parang byproduct ho rin ng petroleum industry yan eh. Kaya yung isang micro-ingredient, ano ba, DL-methionine, dati 160, ngayon over 300 na in less than a week. Kaya marami hong hamon at nangangamba ho dyan yung mga small and medium. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.